Eto guys. Eto, ang tawag dito ay... Anong tawag dito? Sa amin ma'am, ano yan ma'am? Duldul. Duldul? Yung ginagawa ng unan, yung loob. Duldul. Duldul. Sa amin sa Bicol, kayo. Tawag sa amin nito kayo. Dito sa Maynila yata is bulak. Yung ginagawang unan. Yung, ewan ko kung nilalagay ba sa unan. Kasi Ma'am, ginagawa yan ma'am. tingnan niya po yung loob. Papakita ko po sa inyo yung laman. So, bago ka magkaroon ng unan, mahihirapan ka munang magbukas ng panlagay mo sa unan. Ayan. So, ito po kasi matagal nang nalaglag sa lupa, kaya maitim na. Pero kapag hindi, malambot po siya. Ganyan siya, oh. Bulak. Tapos, mayroon siyang mga buto, parang paminta. Baka ito yung ginagawang paminta. Natikman mo na? Natikman mo na? Ayan. So, may laman po siya. May mga buto po siya na ganyan. Mukha lang po siyang paminta pero hindi siya paminta. Mamaya ilalagay ko sa paminta pa. Ay, sa ulam ipapakain ko kay Josie. Tawa siya. Ayan o, ang dami o. Ayan o, ang dami o. Ayan po yung puno niya. Pakita ko sa inyo yung puno. Yan. Ito. Ito yung puno niya. Ito po yung puno ng bulak. Yan. Yan. Parang, yung dahon niya, parang 5 fingers. Ganito yung halaman na 5 fingers eh. Ito oh. Hindi ko abot. Ang hirap talaga pag unano ka. Yan. So, ayun. Wala lang akong magawa, kaya pati puno pinagtripan ko. Yan o, ang dami kong nalaglag. Sayang. Hindi ba yan binibenta? Baka pwedeng ibenta yan, magkapera tayo. Sa panahon ngayon, kahit ano pwede nang ibenta. Pero dito, hindi ko alam. Yan. Ganyan. Tapos, ito naman po ay lagundi. Ito. Ito pong lagundi na to, gamot sa ubo. Ang gagawin nyo po, ilalaga nyo lang siya pag may ubo ka. Yan. Ilalaga nyo po yung dahon. Tapos, syempre, iinumin nyo. Kailangan namang ipaligo nyo, diba? Paano matanggal ang ubo nyo. Yan. Tapos, ito naman ay tuba. So, kung familiar sa inyo itong tuba, yan po ay dinidikit sa mga sugat-sugat ba? Pilay. Saan? Sa pilay. Yan. Idadarang nyo muna sa apoy. Dadarang nyo muna siya sa apoy. Tapos, ilalagyan nyo ng oil. Tapos, doon nyo ididikit kung saan yung banda may pilay nyo. O kaya siguro, parang kung naalala ko, pwede rin yata yan sa ano, sa may masakit sa katawan. Then, yan po, nakikita nyo yung mga buto-buto na yan. Yung mga buto na yan, ang lasa po niyan ay parang mani. Pero hindi siya pwedeng kainin. Kasi kapag kinain nyo, malalason kayo. Diyan nalason yung kapatid ko eh. Kinain niya yung buto ng ano, yan. Oo. Maliit pa siya, siguro. Yan eh. Siguro 7 years old lang siya noon or 9. Nung kinain po niya, akala niya mani. Kasi lasang mani. Eh, yung age niya nung time na yon is 9 years old data. Dagta, yung dagta niya yan. Yun. Mga ilang oras lang, nag-ano na siya, nagsusuka na siya, tapos nagdudumi na siya. Yung pala nalason na siya. Tapos ang ginawa lang naming solusyon noon para mawala yung pagkalason niya, pinainom siya ng gata na merong asukal. So yung gata nilagyan ng asukal, madami, tapos yun ang pinainom sa kanya. Ayun, inilabas niya ng isinuka niya, sinuka yung kinain niya, nawala na yung lason. Kaya nga ako naman yung basan ng init. So yan ha. Kaya nga ako masan. Oo, mamaya nga po na lang. Tapos ito, alisin mo na yan dyan. Huwag ka na dyan magsindi. Patapusan na lang yan ma'am. Sinindihan yung likuran ko. Makauwi na nga. Wala na akong magawa.
Kung ano-ano na lang naiisipan kong gawin.